Sa katatapos na taon, maraming maiinit na political at social issues at tinutukan ng News TV Quick Response Team. Kabilang dyan ang pag-usad ng RH Bill, mga demolisyon, gayon din ang pagkamatay ni DILG Secretary Jesse Robredo at ang impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Balikan natin ang mga eksena sa report na ito. 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Sa mga itinuturing na accomplishment ng Aquino administration ngayong taon, ito na marahil ang pinakatumatak sa isip ng sambayanan. Ang makasaysayang impeachment trial na nagpatalsik kay Chief Justice Renato Corona. Ang News TV Quick Response Team kaysa ng sambayanan sa pagbabantay sa mga ebidensyang tinalakay hanggang sa pagtistigo ng mismong akusado. Now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Marami nagulat ng pagkatapos ng kanyang 3 oras sa talumpati, biglang lumabas ng session hall si Corona. Inatake raw siya ng hypoglycemia o biglang pagbaba ng blood sugar. Order. We have not discharged the Chief Justice with due respect to him. Sa pagtatapos ng impeachment trial, 20 senador ang bumoto ng guilty laban kay Corona. Naging basehan ng Article 2 ng Articles of Impeachment o ang hindi tamang pagdeklara ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Halos 3 buwan matapos ang impeachment, napili ang kapalit ni Corona, si Maria Lourdes Sereno, ang pinakabata sa mga nominado at kauna-una ang babaeng Chief Justice. Ang bagong punong maestrado, sinasabing kalyado ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero ipinangako ni Sereno na mananatili siyang independent sa administrasyon. Isang malungkot na araw nga po para sa August 21, 2012, anibersaryo ng pagkamatay ni Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Nakarating sa sambayanan ang malungkot na balita. Kumpirmadong namatay si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo sa pagbagsak ng eroplano nila sa dagat ng Masbate noong August 18. Patay rin ang piloto ng eroplano na si Captain Jessup Bainting at ang Nepalese co-pilot na si Shitiz Chan. Naaktuhan pa ng aming kamera ang pag-ahon sa bangkay ng isa sa kanila. Ilan sa mga tanong ay sino itong na-recover na katawan? Ito nga ba ay yung sa Nepalese co-pilot natin or kay Captain Bainting? Ito pala'y labi ni Captain Bainting. Na-retrieve din kinalaunan ang labi ni Chan. Sa panahong ito, lubos na nakilala ang low-profile na kalihim. Pinuri ang kanyang achievements bilang huwarang mayor ng Naga City at kalihim ng DILG. Kaya naman minarapat ng palasyo na bigyan siya ng state funeral. Hindi lang ang mag-anak na Robredo ang nawalan ng padre pamilya. Pati ang buong DILG, ang mga nagtatrabaho sa field, ang lahat ng natulungan niya. Ang buong Naga parang nawalan ng ama. We are devastated by your loss. But even if we are grieving, we will continue to live because your spirit lives in us. I will make sure that your dreams for our children will be fulfilled. I will not say goodbye because I know that you will never leave us and will always be in our midst. You are home now. You are back where you truly belong. Rest well. We will love you forever. Napasugod din ang News TV Quick Response Team sa maras na demolisyon sa sukat Parañaque nitong Abril. Tila war zone ang amin nadatnan. Dapa niyo yung bata, dapa. At sa kabila nga po ng kaguluhan kanina ay sinabi po ng mga residenteng ating nakausap na wala pa rin po silang balak na umalis sa lugar na ito. 30 siyamang sugatan sa hanay ng mga pulis at residente. Pero masaklap, tinamaan ng bala sa ulo ang isa sa mga residente at namatay. Ang Commission on Human Rights at DILG nangako ng investigasyon. Ngayong taon, nagmarka ang pag-usad ng mga panukalang matagal nang nabinbin sa Kongreso. Nangunguna rito ang Reproductive Health Bill na mahigit 1 dekada nang isinusulong ng mga taga-suporta nito at maring tinututulan ng simbahang Katoliko.
At sa ngayon nga po, gaya na nabanggit ni Mark, ay inaasahan po na pagbobotohan na kung makakalusot ba itong RH bill dito po sa Kongreso ngayong araw na ito. Sinubaybayan din ang pag-usad ng kontrobersyal na sin tax bill na naging dahilan ng pagbibitiw ni Senador Ralph Recto bilang chairman ng Senate Ways and Means Committee. Saksi rin kami sa panawagan ng iba't ibang grupo na ipatigil ang pagpapatupad ng anti-cybercrime law. Ang Korte Suprema pinagbigyan ng kanilang hiling at nag-issue ng temporary restraining order. Pero sa pag-expire ng TRO sa Pebrero, tsak magiging mainit na usapan na naman ito kasama ng iba pang issue kasabay sa opisyal na pagsisimula ng campaign period. 5 buwan na lang, eleksyon na naman. Panahon na naman para pagbotohan kung sinong dapat iluklok sa kapangyarihan. Sa darating na eleksyon 2013, buong persa namin kayong sasamahan sa pagbabantay sa mga isyong huhulma sa pasya ng taong bayan.